Hi guys, ayan. So nanganganak na ngayon sa city natin. So as of now, meron ng 5 piglets guys. So kaya pinatutulungan natin siya umiri kasi medyo nahihirapan si City kaya minamassage ko siya habang nanganganak para makatulong. Though tinurukan ko na siya ng Pritoxal pampahilab pero parang nahihirapan pa rin siya kaya kailangan na i-massage. Okay, City. Yan, sige. Ayan o. Sige pa. Okay, yun. Sige, push pa. Okay. Hindi na. Sige, pipigilan siya, oh. Sige na. Ayun na. Hirap niya. Sige, iri. Yan, sige. So yun guys, naka-anim na bake na ngayon si City Pig. So di ko pa alam kung meron pa ito sa loob, pero may something na para lumalabas sa sapit na parang inunan. So first parit ito ni City. Ang aking F1 pig, no. Magandang lahi ito. So galing siya sa dalawang GP na Landrace tsaka GP ng large white, So kaya naging siya F1. So kaya malaki siya as you can see guys. Ayan. So ito na yung last na mga anak na baboy ko ngayon. The rest nanganak na kasi yung dalawa. Tatlo lang kasi yung inahin kong buntis. Si Clarita naman hindi naman siya na sapakan ng semilya gawa ng ESF kaya hindi siya nagbuntis ngayon. Pero kung nagbuntis siya ngayon guys, sana sila, 4 sana silang mga anak ngayon. Let's hope for the better and let's declare that this 2024 dahil sa full blast talaga. Full blast ng blessing talaga. Samahan nyo rin ako sa prayer. Isama nyo rin yung Mahalta Farm sa prayer na huwag madapuan ng kahit anong mga virus. Especially ng ASF na yan. So yun guys, abang-abang lang ulit. Stay tuned. Update ko pa kayo hanggang mamaya. Sa part na ito, mahal chance, nag-decide na ako na dukutin yung ibang natitirang mga biik sa loob na sinapupunan ng aking inahing baboy na si City Pig. Ito na kasi ang pinakamainam na gawin para hindi malagay sa alanganin ng alaga kong si City Pig. Minsan talaga kinakailangan gawin itong bagay na ito para hindi mapahamak ang inahing baboy. Ginagawa lamang ito, mahal chance, pag sobrang tagal ng time interval ng paglabas ng mga biik. Ang normal interval kasi ay 10 minutes lang ang pagitan ng mga biik. Pag tumagal kasi ng 30 minutes, medyo nasa alanganin na talaga ang alaga ninyong inahing baboy. Kaya mainam na dukutin talaga ang mga biik sa sinapupunan ng inahin nating baboy. And kaya nag-decide na rin ako na gawin ito dahil natutulog yung alaga nating inahing baboy. So hindi maganda yon na tutulugan ng inahing baboy yung panganak niya kasi nga pwede talagang mapahamak yung mga biik sa loob ng tiyan. At syempre pati inahin natin baboy. Kaya minabuti natin na dukutin talaga yung mga biik sa loob ng sinapupunan niya. Sa part naman na ito, mahal chance, agad kong pinuputulan ng pangil yung mga alaga natin biik paglabas nila sa sinapupunan ng inahin. Ang advantage kasi nito is para hindi masaktan yung alaga nating inahing baboy sa pagdede ng mga anak niyang biik, diba? So pag nagsugat kasi yung mga dede ng inahin is may tendency na hindi siya magpasuso sa mga alaga niyang biik. Kaya yun ang advantage pag maaga natin pinuputulan ng pangil yung mga alaga nating biik paglabas na paglabas at hindi kinabukasan. Kasi nga pwede talagang magdugo, masugat yung mga suso ng alaga nating inahin. Alright guys, so this is a short video lang kung paano natin mapapangalagaan yung mga alaga nating inahing baboy, lalo na sa time na panganganak nila. So napaka-importante talaga
na alam natin yung mga ganitong bagay, no? Kasi nga yung mga alaga nating baboy is hindi naman talaga nakakapagsalita yan. So tayo mga tao talaga ang pwedeng makatulong sa kanila kung paano sila malalagay sa maayos na kalagayan, ano, na hindi sila mapapahamak, especially sa paglalabas nila ng mga biik nila. So yun yung mga ginagawa, guys, and alam ko is ginagawa rin yan ng mga ibang mga matagal nang nag-hog race, no, or mga matagal nang hog racers na mga nag-aalaga ng baboy. Ayan, so yun po kadalasan yung kailangan nating gawin para hindi malagay sa alanganin yung mga alaga nating inahin. Kasi guys, pag sobrang tagal ng interval ng paglabas ng mga biik is hindi po talaga okay. Usually ang ginagawa natin dyan is tuturukan natin sila ng pitoksal or pampahilab, no, para umiris sila at lumabas yung mga biik sa loob ng sinapupunan nila. Pero pag sa case nga ng aking alagang inahing baboy, no, so ilang beses ko na siyang tinurukan ng pitoksal, tapos minamassage ko na yung tiyan niya para makatulong sa paglabas ng mga biik, is wala pa rin talaga. At ang isa pa sa masaklap doon is natutulog yung alaga nating inahing baboy. Kaya ako, ang ginagawa ko, sinasampal ko siya. So hindi lang napakita sa video, pero sinasampal ko talaga yung alaga kong inahing baboy noong time na yun. Kasi nga, natutulog talaga siya at hindi magandang senyales yun, guys, no, sa mga alaga nating inahing baboy. And isa pa kasi sa first parity kasi ng inahining nating baboy yung time na yon, no. So unang pag-aanak niya yun at pagbibigay ng biik sa Mahalta Farm. So yun, guys, this is a short video lang and to inspire everyone, especially sa mga aspiring hog racers, no, dito sa Pilipinas. Ayan, I'm hoping na nakatulong itong vlog ko na to para makakuha tayo ng mga idea, no, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng mga baboys, mapa-patterner man yan, inahin or biik. So yun po. Ayan. And I think hanggang dito itong vlog na to, and thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa Mahalta Farming Vlogs, no, at patuloy na sumusubaybay sa mga videos na ina-upload ko. And thank you so much, guys. And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para laging ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. So guys, see you in my next vlog. Bye!